meron daw ba akong marirekomenda na halaman na malakas mag-absorb ng lason sa hangin? Meron nga pong pag-aaral na itong Boston Fern ay nararank na pinakamataas sa ibang plants na test po sa abilidad niya po na mag-remove ng formaldehyde po yung kanyang variations at maganda ang variety, malakas maglinis po ng lason sa hangin, punong tinatawag nilang toxic trio, ano ba yan? Yung mga tolin po, tapos formaldehyde, at dibutyl. Hello everyone, this is Hermes Zunaco of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. At ngayong araw na to may nagtanong sa akin, sabi nila, meron daw ba akong marirekomenda na halaman na malakas mag-absorb ng lason sa hangin? Siguro pinoproblema nila yung mga loob ng bahay, kung safe ba yung dumadaloy na hangin. Kasi usually po sa ating bahay, merong mga toxins na nagkalat, yung mga galing po dun sa mga pintura, tapos po sa mga varnish, yung iba naman po sa mga alcohol, sa detergent, na kadalasan po na pag nalalanghap natin masama sa ating kalusugan. Actually, ngayon po ibibigay ko sa inyo yung 5 halaman na napakalakas mag-absorb nung lason sa hangin, na pwedeng nyong i-display sa loob ng bahay nyo. At malalaman nyo yan sa ating pagbalik, kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Actually, meron na po tayong mga natalakay na ganitong topic dun sa ating mga previous na video, Pero, i-refresh lang natin, kasi ito yung 5, sa pinaka masasabi ko na mga halaman na talagang sobrang gandang i-display sa loob ng bahay natin bilang protection natin, dahil kapag halimbawang sobrang daming toxins na nagkalat dun sa ating bahay, may epekto po yan sa ating kalusugan, At para maiwasan yan, maaari nyong i-display ang mga halamang ito dahil super galing nila talaga sa kanilang mga benepisyo. Tara, simulan na natin. Ano yung nasa number 1 nating halaman? Tara, umikot na tayo sa ating garden at papakita ko sa inyo. Sa una nating halaman ay ang palmera, Ang mga palmera, ito matandang halaman na po, panahon pa ng lolo't lola natin at kaninununuan nila ay meron na pong mga nag-aalaga nito, At talagang madaling makita ang halamang ito at matagpuan. Ito po magandang ilagay sa mga corner ng bahay, Pero bukod dyan, sa kagandahang taglay niya, kayang-kaya niya pong i-absorb yung mga toxin sa hangin, Tulad po nung tinatawag nilang toxic trio, Ano ba yan? Yung mga tolin po, tapos formaldehyde, at dibutyl, Yan po yung mga hazardous sa human health, At commonly po natatagpuan yan sa mga paint thinner, nail polish, remover glues, at mga correction fluid. Yung silane po ay ginagamit minsan na solvent po sa mga printing, sa rubber, sa mga leather industries, Kaya yung mga chemical po na yan ay kapag nasa bahay nyo po talagang tumatagal ng napaka tagal, nakakasama po sa ating paghinga, At yan po, kung meron po kayo ng halaman na to, maiiwasan po yung ganyan, yung pagkalaso natin sa hangin. At ito po tinatawag rin na minsan butterfly palm, kasi parang butterfly yung kanyang mga dahon, At yung kanyang upright na tindig ay napakaganda, Pati yung mga growing fronds niya po, yung mga dahon na yan, napakaganda rin po. Kaya naman po, hindi lang po yung gandang taglay niya, yung mabibering dahon, kundi maganda rin po sa ating kalusugan. Ang susunod nating halaman, ito pong mga rubber plant o rubber tree na tinatawag, kilalang kilala na po ito na talagang nagre-remove ng formaldehyde sa ating indoor air, Isa po siyang paborito since Victorian era pa po,
itong plant na to ay maganda na talagang ilagay po dahil po dun sa kanyang mabibilog na dahon at makikintab. Minsan nga po meron ito yung tinatawag nilang lemon lime, ano. Maganda rin po yung kanyang variations at maganda ang variety, no. Malakas maglinis po ng lason sa hangin, ano. Ang pag-aalaga po nito, avoid lang natin siya sa direct sunlight, no. Kung halimbawang nakapasok, kasi minsan ito pwedeng itanim sa labas ng bahay, kaya lang po yung sobrang direct sa araw ay nakakasunog ng dahon. Pero ito po kayang tumagal, no, sa loob ng bahay, lalo na po dun sa mga bright shaded na area, no. Pwede po siya. Marami pong variety niyan. Katulad nito naman isa, yung ating white tineke, ano. Ito kasi yung mga robusta, yan. Yun yung mga ordinary, pero kita nyo meron mga white tineke na tinatawag na ibang klase rin naman po, ano. Madali naman itong paramihin, at kapag halimbawa tinitrim nyo yan, nagdodoble yung stem na tumutubo dun sa kanyang pinaka pinagputulan, ano, kaya madaling lumago din. Pwede rin itong ilagay, no, sa paligid ng bahay, dun sa malapit sa bintana kung gusto niyo ng outdoor, na malinis yung hangin nyo, no, sa papasok sa inyo, pwede rin po itong ilagay yung ating rubber tree. Sa pangatlo nating halaman, ito pong ay isang uri ng philodendron. Ito ang tinatawag na green emerald, ano. Napakadali po nitong dumami, at sabi ko sa inyo, pag lumaki na siya, ganyan po, ano, talagang medyo invasive, pero makokontrol nyo naman po yan sa pamamagitan ng pagkakat sa kanya at paglalagay sa kanya sa pole. Ito po kasi yung ating philodendron dito, nakatanim po yan sa lupa at gumagapang po sa puno, ano. Ito pong philodendron may mga hugits na puso yung kanyang mga dahon, ano, at mapakadali po talagang alagaan, at yan, nagtatribe po talaga siya sa mga shaded lang na area. And sinasabi nga po na ito taon yung inaabot ng mga philodendrons, kaya talagang nakakabit na po sa kanya yung title na Years of Detoxifying yung ating mga home and office, ano. Kung gusto nyo po ng magandang alagaan, kasi po napansin ko na itong philodendron talaga na may mga green na dahon, lahat po ng mga berde ang dahon, mas tumatagal po sila dahil nga po dun sa kanilang chlorophyll, kayang-kaya po nila sa loob ng bahay kapag i-display natin. Sa pang-apat naman po nating halaman ay itong mga Boston fern. Actually, ito nga po mga Boston fern namin dito, kung saan-saan lang tumutubo. Ano, napakabilis po niyan, lalo na kapag sasapit ang tag-ulan. Ang bilis dumami ng mga Boston fern. At meron nga pong pag-aaral na itong Boston fern ay nararank na pinakamataas sa ibang plants na test po, ano, sa abilidad niya po na mag-remove ng formaldehyde sa hangin. At ang formaldehyde po ay lumilitaw na sa mga plastic, garbage bags, paper towels, facial tissues, sa mga floor coverings po at mga adhesive, maging po dun sa gas stove, ano, na ating ginagamit sa kusina, at sa tobacco, no, sa mga naninigarilyo. Nag-iiwan po yan ng mga formaldehyde sa hangin, at ang Boston fern po ay isa sa mga halaman na mapakalakas po na mag-absorb ng mga toxins na yan, no. Kaya po maganda siyang addition, no, sa ating pagdi-display ng halaman sa bahay at sa office. Ito po hindi naman po siya ganong tumataas, lalo po yung ganitong variety ng fern, ano. Siya po cute lang siya, napaka-fine nung dahon niya, at pwede po siyang ilagay sa paso, no, parang feathery po yung kanyang mga dahon, ano. At pwede rin po siyang hanging plants, no, at pwedeng ilagay din po sa mga pedestal, ano. Maganda po sa environment niya yung bright pero indirect po na sunlight, ano, at bigyan po siya ng regular attentions, kasi po minsan dahil dry yung hangin, nagkakaroon po ng mga sunog-sunog, ano. Ugaliin pong lagyan lang po siya ng moist, no, or pwede po tayong mag-spray, no, para po maganda yung tubo niyang ating napakagandang
halaman na yan. At sa panghuling-huli po nating halaman, ito pong peace lily, no? Ang Spotify loom. Yan po ay napaka-excellent sa pagre-remove po ng alcohol, acetone, trichloroethylene, benzene at formaldehyde, ano. Itong peace lily ay may mataas na transpiration rate, no. Both purify and humidify our indoor air. Pag sinabing transpiration rate, ito po yung paglabas ng mga moist sa kanyang dahon, ano. At yan po yung nagiging reason kung bakit lumalamig at nagiging maganda yung kapaligiran natin, ano, at presko yung hangin. At yung alinsangan po natatanggal niya, no. Maganda po yung puting bulaklak nito, no. At nagkakaroon ng tropical vibes, no, sa ating bahay. Sa pag-aalaga naman po, kailangan po indirect sunlight, ano, at mataas yung humidity. So gagawin po natin para tumaas yung humidity, it's pwede po tayong mag-spray through water spray, ano. Yan yung gagawin natin, ano. So kailangan po mag-spray pa rin tayo, no, yung ginagawa natin sa ating mga sprayer, sa hangin lang po or pwedeng patamaan po sa mga leaves, ano, para po mas gumanda yung kanilang dahon. Napaka-glossy po nung kanyang leaves at talagang ang kanyang bulaklak nag-stand out dahil po dun sa puting kakaibang hugis. Kaya po nakakadagdag ng elegance sa ating bahay, ano. At kung gusto nyo magpaka-sosi-sosi paminsan-minsan, try nyo po na maglagay nitong ating peace lily, no. Hindi lang po maganda, kundi maganda pa rin po sa pag-absorb ng mga lason na nakakasama po sa atin. So, ayan mga ka-MDP, naibigay ko na sa inyo yung 5 halaman na napakalakas mag-absorb ng lason sa hangin, ano. At kung wala pa kayo niyan, tingnan nyo po yung paligid nyo, baka meron yan, at ipasok na yan sa inyong bahay, sa inyong opisina, sa establishment, para po makatulong, ano, sa inyo. Thank you so much sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park na Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!